po ba? Mula dito sa Batangas, papuntang Naiya, papuntang Doha, Qatar. Ayan, ang ating talagang pinagpalang pastor na guest ngayong hapong ito. At ang title po ng ating gawain ngayon is Walk as long as you can. Ayan. Bago ko po ipakilala ang ating guest ngayong hapon, nais ko pong magbigay ng konting salita ng Panginoon. Sabi sa John 9:4 na as long as it is day, we must do the work. Yan, patuloy tayong lumakad. Who works of Him who sent, night is coming when no one can work. Sabi po sa Tagalog sa John 9:4, kailangan gawin natin ang pinapagawa ng nagsugo sa atin. So mayroon tayong assignment. Walk as long as you can. Kasi di natin alam kung kailan lang yung ating paglalakad. Patuloy tayong umabante kasi sabi sa salita ng Panginoon, kapag tayo inuna natin ang Panginoon, inuna natin ang kaharian ng Panginoon sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, all these things shall be added unto you. Ayan po ang abangan natin ngayong hapong ito. Kung papaano, as long, hanggat ikaw ay meron pang paa, hanggat meron ka pang lakas, magpatuloy kang lumakad doon sa pangarap ng Diyos sa iyong buhay. Patuloy tayong lumakad doon sa salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Kasi noon pa man, alam na ng Diyos ang plano niya sa iyo. Hindi kanya gustong sirain, bagkus sabi ng salita ng Panginoon, gusto kanyang pagpalain. Kaya ano ang gagawin natin? Lakaran lang natin, tungtungan lang natin ang pangarap ng Diyos. At itong pangarap ng Diyos, sabi sa salita niya sa Jeremiah 29:11 na I know the plans. Alam na ng Diyos ang tatapakan natin. Alam na ng Diyos ang lalakaran natin. At ito yung lalakaran natin, yung kaharian ng Diyos ay maiabante dito sa lupa. Papaano natin maiabante ang kagalingan, ang buhay, ang kayamanan na hindi mananakaw ni naman, kailangan po natin siyang tungtungan. We walk as long as you can because sabi ng Panginoon, dinideklara ng Panginoon sa iyo, kapatid, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. So sa ating paglalakad, alam natin, pagpapawisan ka, meron kang participation na gagawin, pero tandaan po natin ang disenyo ng Panginoon. Bakit tayo pinaglalakad? Because He wants us to give us hope. Na makita natin, every time na nag-step out tayo, then we find out, this is the dream of God. This is the purpose, this is the destiny na nilalagay sa atin ng Panginoon, which is we need to participate doon sa salita ng Diyos. May magandang plano siya sa iyo, kapatid. Kaya ano ang gagawin mo? Walk, 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 walk by faith. Amen? Amen. Maganda ang plano ng Diyos, kaya let's walk by faith. Let's walk as long as we can. Hanggat meron tayong lakas, hanggat meron tayong salita, hanggat meron tayong pwede magpuri tayo sa Panginoon, magpuri ka na. Because one day makita mo ang iyong pagsiserve sa Panginoon, hindi masasayang. Papakita sa iyo ng Panginoon lahat at sa hapong ito, alam ko makikita niyo. Napakaganda ng pinakitang pangarap sa ating guest, special guest mula pa sa Qatar. Kung papaano doon sa walang-wala. Dahil naglakad lang siya, dahil naniwala lang siya sa pangarap ng Panginoon sa kanyang buhay. Walang-wala. Pero ngayon makikita po natin sa ating kwento ngayong hapon, ang dating walang-wala dahil sa paglalakad, dahil sa participation niya na walk by faith, magtrabaho hanggat may araw pa, hanggat mayroon pang lakas, magtrabaho at hanapin ang kaharian ng Diyos, and all these things shall be added. Amen. Sapagkat diniklara na sa iyo ng Panginoon, pinagpala na kita anak, hinaabangan ko lang ang paghakbang mo, ang paglakad mo. Kaya sa hapong ito, yan mga kaabangers, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. I-share mo na itong live stream natin. I-share mo na ito. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat na patuloy nag-share dyan sa Amerika, si Ate Jonalyn Cao Ninyalga. Ayan, sabi ni Ate Sally, God
has planned for us and let us just walk and walk by faith. Yan, sabi ni Nelson, amen, amen. Sabi naman ni Jel Mapala, magandang hapon po kina Pastor Dong, Pastor May at sa lahat ng ating mga kaabangers. Yan, kina Ate Angie. Yan, sabi niya, walk, walk, walk dahil gusto ng Lord tayo ay pagpalain. Amen po ba? Yan, salamat, salamat. Ready na ba kayo mga kaabangers? Alam ko, excited na kayo at ako man din ay excited na ipakilala ang ating guest sa hapong ito. Mula pa po ito sa Qatar International Christian Fellowship, ang senior pastor ng QICF. Tubo po siyang Kapis. Walang iba, pinapakilala ko po ngayong hapong ito, Pastor Alan F. Tuloro. Palakpakan po natin si Pastor Alan. Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng ating mga kasama sa Zoom. Ako nga po pala si Pastor Alan Floro, 49-year-old. And dito po kami sa Qatar mula 2008 ng aking pamilya at nagtatrabaho po ako sa base ng Qatar Armed Forces po. Magandang umaga sa lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Pastor Alan, sa inyong pagpapa-unlock dito sa ating gawain daily life sharing. Alam ko maagang maaga dyan. At kanina kami ay nag-pre-interview, alas 7 pa lang ng umaga sa kanya. Talaga namang bumubuhos ang patotoo. At ngayon ay alas 9 po sa Qatar. Sa lahat ng mga kaibigan po ni Pastor Alan, ayan, welcome po dito sa Daily Life Sharing. Keep tuning in, keep on sharing. At sa mga kasama natin dito, alas 2 ng hapon sa Pilipinas, maraming salamat. Tayo po ay magsisimula na itong papaano ba nagkaroon ng walk as long as you can. Bago po tayo magsimula, salamat, no? Itong gawain natin, ipatuloy po natin i-share, i-like, i-subscribe. Ayan. Konting share, konting like, alam nyo maraming pagpapalain. At sa hapong ito, hindi ko na po papatagalin pa. Ayan, tayo ay magtanungan na sa buhay ng pastor natin, kay Pastor Alan Floro. Pastor, pwede niyo po ba kaming kwentuhan, ano po ba ang inyong kinalakihan nung kayo ay nagsisimula pa lang mag-aral? Saan po kayo pinanganak? Sino po ang inyong mga magulang? Ano po ang kanilang mga pinagkakakitaan? Amen po. Magandang hapon uli. Pasensya po, nasanay akong magandang hapon sa Pilipinas at magandang araw sa kung saan mang sulok ng mundo tayo makakarating. Pastor Mark, salamat po sa inyong invitation at binabati ko din si Pastor Dong at Pastor Rami sa kanilang na kung saan ay accidentally kaming nag-meet at talagang ito yung plano ng Diyos na kung saan para yung kanyang para ito sa kanyang ikaluwalhati. Ngayon po ay kamusta po Pastor Dong at Pastor Rami? Ngayon po ay magsisimula po ako sa aking mga inyong katanungan at yung inyong hinihingi na kung saan ay about sa aking buhay. Ako po ay lumaki sa maliit na village, which is kami din po ay siyam na magkakapatid at namumuhay kaming kumbaga nagsimula sa wala. Wala ding trabaho ang aking nanay at ganoon din ang aking tatay. So far ang aking tatay ay minsan lang siyang naglalasing 7 araw lang sa isang linggo. Kaya yon. Minsan dahil doon kaya nga siguro dahil nga doon ay yon ang kadahilanan ng aming paghihirap na wala kaming makain minsan. Sa isang araw ay halos kami makakain. No, may time talagang wala. At yon ang isang bagay na yung mga dinanas naming mga yon ay dumating sa punto minsan na yung mga saging, kamuting kahoy, o kung hindi kami makahanap ng kung maanuhan ko na kung matatandaan ko ay laborer yung aking mga magulang, kung saan lang may magpatrabaho
At pagkahapon yung kanilang mga suhol ay yon ang pambili naming bigas. Pero pinsan ay walang ganon. Wala silang makitang mapagtrabahuan. Yun, nagtitiis kami kung ano ang meron. Pero survive po. Kaya nga sabi ko noon yung prayer and fasting ngayon. O, noon pa namin ginagawa yan. Nung maliliit pa ako kasi minsan Yes, Pastor. wala kaming makakain kaya nagpe-pray na lang kami. Ngayon ko lang nalaman na may prayer and fasting pala kaya epektibo po siya. Yun. At yun, lumaki kami ng village. Sanay ako sa trabahong bukid, sakahan, quarry. Lahat po ng mabibigat na trabaho. Pero nagsikap po akong dahil sa nakita ko, nag-aral kami ng sariling namin, sariling sikap. Pero mostly nga sabi ko nga, yung pag-aaral namin kahit elementary pa ay minsan lang kaming pumupunta ng school. Kasi nagtatrabaho kami mostly, minsan nahiya kaming pumasok kasi wala kaming baon, wala kaming kahit pagkain, wala. Lalong-lalo na yung pera. Kasi nga wala nga. Minsan yung aming mga damit ay isa lang sa isang linggo, okay na. Papalit-palit lang. Hanggang may awa naman ang mga teacher namin kasi kadalasan sa baryo mga kamag-anak ang teacher, kakilala. Yon, pinapapasa na lang kahit paano. Kaya pasalamat din ako kay Lord kasi kung hindi nila kami pinapasa, doon pa din kami sa ngayon. Kumbaga, mga palamunin pa din nila kami. Hindi kami nakaalis doon. Kaya sa mga teachers diyan, considered na lang yung mga yung mga hindi marunong, yung mga pala-absent din yung alam ko mahirap sa inyo. Pero hindi natin hawak ang future ng isang bata na kung saan kung may awa kayo ay maghari nawa ang awa sa inyo na hindi natin i-hold ang kinabukasan ng isang bata na hindi natin makita yung maliwanag na future sa ngayon. Kumbaga, Pastor. Sabi dito ni Ate Sally, nakaka-relate si Ate Sally, 7 days a week na nagiinom si tatay. Relate much, Pastor. At sabi pa ni Sister Jonalyn, ito nasa Amerika siya, prayer and fasting is an effective lifestyle. Ayan. Ayan. So, alam niyo po, Pastor, I can imagine how ano po ang 9 na magkakapatid, no? 9 po kayo na magkakapatid na binubuhay ng inyong mga magulang sa pamamagitan ng pagsasaka. Sabi niyo nga po hindi po madali, no? Dumating po ba kayo sa punto na kayo ay hindi nakakakain ng 3 times a day? hindi po sa ganon, hindi po naman pastor, sabi ko nga, yung hindi sa 3 times a day, kundi minsan 3 days. 3 days pong wala kaming wala kaming bigas. Kaya yung mga 3 times a day na pagkain, hindi simple na lang sa amin yung mga ganon noon. Wala po ganon kami kahirap. Kumbaga, tiyaga kami sa labong kung anong meron kami sa bukid sa kamuting kahoy at mga niyog. Minsan na namin yung mga niyog, pinagtiyatiyagaan namin yung mga niyog na akyatin para lang po makasurvive hanggang makakita po ulit ng makakain yung aking mga magulang. Amen. Kayo po ba mga kaabangers, na-experience niyo po ba 3 days na walang bigas? At ano po ang ginagawa niyo para kayo ay makapagpatuloy kumain? Yan. Pakahirap po niya, no? 3 days. So, sa lugar po ng Capiz, di po ba ay hindi lamang po siya lugar ng tawag dito ng sakahan. I think it's seafood capital of the Philippines. Hindi niyo po ba na-try na kayo ay mamangka or ano po ba yung mga trabaho niyo bukod sa kayo bata pa lang ay nagpa-farm na? Ang aming lugar ay malayo po sa Baybayin, Pastor. Mga 1.5 hour mula sa Baybayin. Kami ay nasa kalagitnaan ng Panay Island, which is malayo po siya. Doon kami sa village na kung saan ay nasa kaloob-looban na po siya. Kaya't ang mga lang doon farming at kung ano po yung mga nandoon na mga basta labor, quarry, sa ilog, mangisda. Nangingisda din po ako. Ako'y nangingisda din sa ilog na yung ako'y nagbibinata na upang ibenta. Kasama yung aking nanay.
Para isa din po 'yon sa mga nakatulong upang makasurvive po ang aming buhay. Lalo na sa pag-aaral ko na nangingisda ako sa ilog and then ibenta and then 'yun ang pangbaon ko na po kinaumagahan. Wow, grabe. Pastor, sabi ni Ate Jonalyn, hindi daw po baka, ay, siya daw po ay scholar ng SOPAS. Ayan, kaya meron silang sopas sa umaga. Dapat daw po, sabi ni Ate Sally, kakain na ng good for 3 days. Ayan, grabe, no? Ah, alam niyo po, itong halos typical po, Pastor, no, ang mga kabataan sa probinsya ay ganun po. Tama po ba? Opo, mga Mm. malalakas ang aming mga buto dahil nga po sa mga kinakain naming bayabas, santol, Biabano, mga prutas na nandoon kung which is mga native doon na noong una akala namin ay kawawa na kami pag kumakain kami ng mga ganong prutas. Mm. Pero pagdating pala sa city, yung mga bayabas ay ito pala yung number 2 na vitamin C sa buong mga prutas. Kaya to, gano'n na lang ka-blessing din po ang sa bukid. Kung ma-realize po pala ng taga-bukid. Mm. Matanong ko pa sa ano po ba ang mga ginagawa ng kabataan sa probinsya? Kayo po ba ay nakakapaglaro din sa kabila ng kayo ay tumutulong sa pagtatrabaho sa inyong mga magulang? Oo, kami naman, hindi naman. Yung mga aming kapitbahay at ibang mga family, ay sila naman ay malayang nakapaglaro kasi nga meron sila. Pero sa part namin, lalong-lalo sa mga kapatid ko, mostly dinadala kami ng aming mga magulang kung saan yung may gawa, yung may mga pinapatrabaho. Kaya hindi yung opportunity na nakapaglaro kami that time, yung makagala, wala po yon. Bihirang-bihira po yung mga ganun. O hindi ko natandaan na yung kagalakan at saka yung namuhay ng bilang isang bata na maglaro lang, wala po kami doon. Hindi po kami nakaranas mostly sa amin ng mga kapatid ko. Mm. Hmm. Wow, ang hirap nung gano'n pa. Nag-ano na lang kami, nakatingin na lang kami sa kanila kung minsan masaya sila, nakatingin na lang kami pero hindi kami pwedeng umalis sa aming trabaho kasi nga nandiyan yung mga magulang namin ay natatakot naman kami sa kanila. Mm. Ika nga blessing in disguise sa pagiging mahirap, 'no? Mm. Oo. Kamusta naman po ang experience niyo, Pastor, nung kayo ay nag-aaral sa elementary? Kayo po ba ay masipag din sa pag-aaral? O Oo, masipag pag siguro natural na sa amin yung mga gano'n na kumbaga ay hindi na kailangang utusan ng mga guro. Siguro dahil doon ay minsan may awa sila at yung kanilang puso ay lumalambot pag minsan yung mga pag-igib ng tubig kasi nung una wala namang mga gripo, wala namang mga tubig na kundi iniigib pa yan sa bubon para gamitin namin sa eskwelahan. Minsan ako yung taga-igib. Kung ano yung mga utos nila na mga mabibigat, yan. O ako na po 'yon. At isa na ako po doon na lagi nilang inuutusan. 'Yun lang po ang natatandaan ko. ang galing ni Pastor, 'no? Tapos siyempre 'pag mga gano'ng utusan ka, hindi maiwasang binubuli ka din talaga ng iba na parang alam mo naman yung mababang-mababa ka sa sosyedad. Hindi puwedeng hindi ka mabully ng mga kabataan kasi yung ibang kabataan hindi naman naturuan ng mga magulang na huwag gano'n. Oo, kaya't napakahalaga sa magulang na sa murang edad pa lang sana, maturuan na hindi na. Pero ako, punong-puno ako ng bully. Punong-puno ako ng bully sa eskwelahan. Ano po pinakamatinding ginawa sa inyo ng iyong classmate, Pastor? Oo, kasi nung minsan malayo yung sinigawan akong sabi niya, "Boy," sabi niya. Kumbaga sa Tagalog ay katulong, oo, pero sa Hmm. Bisaya kasi ay oo, sulugoon, 'yan, sulugoon. Oo. Siyempre nahiya ka sa murang edad mo, hindi mo pa kasi ma-defend din ang sarili mo. Ano lang, gano'n lang, hiyang-hiya ako na kahit saan ako pumunta hindi hindi ko 'yun makalimutan na natagpo namin na sa kadaming mga kabataang nakikinig at mga tao, tinawag ako ng gano'n. Kaya so far sa ngayon, 'yun,
O yung nagtumawag sa akin, o doon magkikita din naman kami minsan. Madalas po ano po ang binabaon niyo sa school, pastor? May baon po ba kayo? Malayo po ba ang school niyo sa bahay niyo? Ang school namin is 1 kilometer mula, nung elementary ako, 1 kilometer ang nilalakad po namin. Mostly wala naman kaming, bihira lang kaming makabaon ng pera. Umuwi kami sa tanghali kasi wala naman kaming babaonin na yung ano, yung kanin sa tanghali sana. Na yung mostly ng mga kabataan nagbabaon yan sa tanghali para hindi na umuwi. Pero kami hindi kasi wala kaming babaonin, wala kaming, halos nga kami walang makain sa umaga. Umuuwi lang kami sa tanghali kung may makita yung aking magulang na masaing. Yan, makakain kami sa tanghali. Pero wala, yung pera, so far may mga natandaan din akong nagkaroon kami pero hindi ganun kasagana. Pero mostly po, most of the time wala po talaga. Hmm. Paano po 'pag, ta's ng school kayo po ay nagtatrabaho tapos weekends, Oh, ano naman po ang inyong buhay nung kayo'y kabataan? opo, sa simula pa lang nagigising kami ng 4 o'clock ng aming mga magulang tapos magtanim kung minsan magtanim na ng palay kung mga oras ng tagtanim, yun ang tanda ko eh. Nagbubunot ng palay tapos itanim tapos mga alas 6:30 kasi 7 naman yung ano nag-ano na kami nag-ayos na tapos mag-aral na pagkahapon gano'n na naman balik na naman doon gano'n po yung ano namin yung daily life. Mm. Kayo kaya mga ka-abangers 4:00 gising na po ba kayo ng 4:00? Ayan. 'Pag Sabado, Linggo, pastor, nasaan kayo 'pag nung inyong kabataan? Ay kung may trabaho nga kami during may klase ay lalo pa yung walang klase doon kami mismo sa trabaho. Gano'n. Mm. Pero 'pag Sunday naman ay yung aking mga kapatid na nakakatanda, lalo na yung aming panganay na kapatid na babae, ay nagsisimba po kami, akay-akay niya ako papuntang simbahan. 'Yan, tuwing Hmm. Sunday po 'yan, kung matatandaan ko po talaga. Sa makatwid po kayo ay talagang nakakapag-church na rin po, ibig sabihin po na na talaga kayo nung bata pa bago pa kayo nakakilala sa Lord? Opo, kasi nga po yung aming mga magulang at aking lolo sa tatay ay ano, mga Kristiyano sila hanggang sa kay papa, pero sa pangalan lang po siya. Bakit Oo, po? sa pangalan, kasi sa mga ginagawa ay hindi po siya gawaing Kristiyano din kasi pagkatapos magsimba ay doon na din sa inuman at sa sugalan. O kaya't sinasabi kong Kristiyano kami sila sa ano, sa pangalan lang po. Kasi siguro mostly sa Pilipinas ay may mga gano'n pa ding mga ano hanggang ngayon so far. Ibig sabihin po ay, bata pa lang po kayo ay na-adapt niyo na rin ang gano'ng ano po, bisyo? Amen po, gano'n po nga po, tama nga po kayo Pas. Kasi nung nagbibinata na ako ay gano'n na din ang ginagawa ko. Yung gano'n na din, na paglabas ng church, nakaabang na yung aking mga barkada sa tabi ng daan. O Hmm. hanggang maghapon na din kami doon. Doon na din ako. Ano yun, pastor, elementary pa lang kayo, naka-ano na kayo, may mga barkada na kayo na nakakatikim-tikim na rin kayo ng alak, gano'n po? So far yung aking mga pinsan, yung mga family namin, 'pag nag-inuman yung aming mga nanay, mga tatay, o kami din naggugrupo din ng mga Hmm. kabataan, mga siguro mga 7 hanggang mga 10, mga 12-year-old kami, gano'n. At nagtatagay-tagay na din kami ng pakonti-konti na hanggang sa makaya namin. Gano'n po siya. Kasi hindi naman kami maalagaan ng aming mga magulang kasi nga po sila ay masaya na din doon sa kanilang mga kasamahan. Na nag-inuman hanggang sa umaga, hanggang sa maghapon na naman, hanggang sa umaga ulit. Hmm. Grabe, nadala niyo rin po ba 'yan nung high school niyo, pastor? So far nung pag-high school ko ang hindi ko makalimutan, kasi nga nasanayan ko ng umiinom, yung aming THA kasi ang tawag, pero shop noon na kumbaga shop namin sa FCM Furniture kasi vocational yung aking pinapasukan.
O nagdadala ako ng tuba sa loob ng aming ng aming shop at doon kami mag-inuman ng aking kasi ang FCM is mga boys lang siya lahat. Doon kami Mm. nag-inuman sa loob ng aming shop. Tinatago lang namin sa teacher. Hanggang siyempre kung ikaw ang ang guro ay malaman mo kung yung mukha ng mga estudyante mo ay umiiba nung pagpasok hanggang sa maya-maya namumula na. Yun, ganun ka tindi ang tapang kong gumawa ng ganun na kahit sa loob ng eskwelahan ay umiinom po kami, hindi lang sa labas. Ano po ang mga madalas niyong iniinom, Pastor, nung kayo ay nandun pa? Oh, so far ang kadalasan kasi hindi naman advertise no, pero tanduay eh. Tanduay ang madalas sa amin sa aming lugar tanduay po ang kilala. Mm. Medyo ano pala yun, no? Na hard. Nung, eto po, habang nagkaroon po ba kayo ng, nagka-girlfriend na po ba kayo that time nung high school niyo? Oh, so far nung high school ako ay may mga nililigawan pero siguro yung iba nagiging girlfriend ko na ako lang ang nakakaalam pero may naging girlfriend ako nung fourth year ako na nagiging kami at hindi po Hmm. nagtagal kasi nga hindi ko naman masunod yung aming mga layaw. O minsan wala ako, minsan kasi nga dahil sa walang kapos sa financial ganun po. May ganong na naghahadlang sa mga gawain ng mga pagmamahalan kumbaga yung mag-date hindi magawa. Yun po dahil nagtatrabaho, yun po siya. Pero bilang naman po ba sa daliri ang inyong naging ka-MU? Hmm. Opo, opo pas. Hindi naman kasi ako attractive ng ganon sa inyo nung tulad ninyo kagwapo. Hindi naman po ganon. Hindi gusgusin po kasi ako nung mga time na mga yon. Hindi ako ganon ka pero may siyempre yung kahit pangit ka, may feeling pa din, may nais ka pa din. Yung tibok ng puso mo ay tumitibok ng normal maliban sa yung mukha mo ay ganon at sitwasyon. Kaya nagkaroon na din ng mga ng mga iniibig kumbaga. Ano po ba mga tips niyo, Pastor? Paano kayo nakapagpasagot ng inyong first girlfriend? Ano po ba ang inyong kayo po ba'y torpe o madaling makapagpasagot nung kayo'y mga kabataan? Hindi po matagal. Matagal po. Yung Kasi nga kailangan bigyan ng matinding atensyon kasi nga hindi naman makikita sa forma. Oo, kailangan kilalanin talaga ng isang babae ang kanyang maging boyfriend. Kaya minsan pinupuntahan ko sa kanila, doon talaga Hmm. ako. Yung una Ano kong pong naging regalo niyo, girlfriend, Pastor? Nagreregalo po ba kayo ng bayabas, saging, gano'n po? hindi ko natandaan. Hindi ko natandaan. Opo. Pero yon basta pag ko doon, tanda ko, lasing lang akong pumupunta. Oo, kaya po pala ang malakas ang loob niyo, Pastor, 'no? Oo, nakakahiya sa mga nanonood nating na yung Pero ito po ay manliligaw nila tunay. ay yung Oo. nakainom. Hmm. Yan po. Grabe, 'no? Mula elementary, high school, ayan po ang buhay ni Pastor. Mahirap pero alam niyo po ay talagang mas nagpapahirap kapagka ang ginagawa ay, hindi doon sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Ngayon po, punta po tayo dito. Kayo po ay siyam na magkakapatid. Ayan. Papaano po 'no, kayo ay may pag-asa po ba kayong makapag-aral ng college? Siyam na magkakapatid, tapos ang inyong mga magulang po ay mga farmer. Paano po 'yun? Nagkaroon po ba kayo ng pag-asa, "Ay parang 'di na yata ako makapag-aral." Meron po ba kayong gano'n sa puso niyo na 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 sa tingin ko hindi ko 'to malalakaran, yung pangarap ko. Ano po ba yung naging pangarap niyo muna pala, Pastor, nung kayo bata? So far sa siyam kami,
Ang 'pag medyo nagbibinata at nagdadalaga na yung aking mga kapatid, yung nakakatanda sa akin, ang natandaan ko nasa ibang bahay na po sila. Mm. Kinukuha na sila ng either ang auntie namin o mga tiyuhin namin o tiyahin, kapatid ng mama ko o kapatid ng papa ko o sa ibang tao na para makapag-aral po. 'Yun ang ano, 'yun ang naging ano ng 'yun ang naging sitwasyon po namin. Kaya nakapag-aral yung mga iba kong kapatid, pero ang iba hindi po talaga nakatapos ng college. Yung aming panganay hanggang sa yung mga ano, mostly sa kanila hindi po. And sa part ko naman is so ang pangarap ko na ano lang, na magiging jeepney driver. Kasi nga sa atin, sa tulad niyan sa bayan, kilala yung driver ng jeep kilala, eh. Sabi ko sana maging gano'n ako sa huli. And then nung pag-college ko na, ay gusto ko sanang magiging marine engineer. Subalit 'to Man. hindi po pinagkalooban ng nung lalo na yung aming expenses ay hindi kaya. Kaya 'to nag-ano na lang po, yung sabi niya mag-education ka na lang kasi yun lang ang murang ano, eh, murang tuition. Education pero vocational po siya, kumbaga industrial na yun ang tinapos ko na BS in Industrial Education, major in automotive kasi nga mahilig po ako sa pagkutingting ng mga bagay-bagay na about sa makina, sa mga sasakyan, yun. Hanggang na-adapt ko na po yung mga gano'n at yun ang nagiging pamasahe ko para makapagtapos. Nag-aral po ako sa college and nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho po ako sa hapon. Kaya't yung sa 5 taon o sa 4 na taon lang sana, nagiging 5 taon yung aking kolehiyo kasi nga dahil hindi ko ma-full ng ano ang lahat ng units ko. Pero sa pagtapos ko ng aking pag-aaral, hindi pa ako nakapagtapos ay nakakagawa na ako ng mga sasakyan na Mm. kumbaga na yon ang nagiging isang asset at yon ang nag-ano sa akin, kumbaga umahon mula sa saka na pagpa-farming. Kasi nga hindi ko gusto na sabi ko, tinitingnan ko, sabi ko kung manggapas lang ako ng palay pag-uwi ko sa Sabado at Linggo, magtanim. Sabi ko hanggang kailan na gano'n? Hanggang sa nag-focus ako na sabi ko, kahit wala lang, hindi so far, hindi ano eh, hindi ako yung pinagtrabahuan kong workshop, kasya ang 2 sasakyan at lupa lang po siya. Kaya doon ako natutulog sa gabi. Which is gusto ko lang matuto kahit hindi po tama yung sahod, hindi po tama yung bayad. Basta gusto ko lang talaga siyang matuto. Yun lang ang tanging pangarap ko na gusto ko lang talagang matuto muna. Yun, kaya't nakapagtapos po ako doon na walang bayad ang bahay. Tapos kasi malapit lang sa school. Yung allowance ko minsan binibigyan nila ako ng mga konti-konting allowance pero hindi tulad nung isang trabahador na yung isang araw ay tamang sahod. Yun po yung ano ko po. Wow, Pastor, yan ang dapat tularan. Sabi nga ni Ate Angie, I realize usually yung batang nakaranas ng hirap ay yung umaasenso talaga. At yung hirap na yan, yung training, sabi mo Pastor kanina, na gusto mo lang matuto. Yan, no, yung Hmm. training na yan yung haharapin mo sa future. Kaya dapat talagang tuturuan ang mga kabataan na maranasan. Hindi nyo naman po ginusto, Pastor, na kayo ay lumaking mahirap. Pero ito po yung naging way para kayo ay matuto. At sabi nyo nga po kanina sa college life nyo, talagang dahil hindi kaya, no? Ah, yung mga kapatid nyo, nasa iba, na kay auntie, tapos yung mga iba nyong kapatid ay hindi nakatapos. Pero kayo po dahil sa inyong gustong matuto, kahit maliit lang yung allowance, nag-working student, nag-support, ano po ang nangyari pagkatapos po nito, Pastor? Kayo po ba ay naka-graduate? So far nakapagtapos ako, alam mo yung allowance ko minsan piso na lang eh. Yung mga pang-copy, mga pang-Xerox copy namin sa school ay wala nang gano'n yung mga classmate ko yung ibang nag-ambag. Nakapagtapos and then talagang praise God. Salamat sa Diyos talaga at nakapagtapos ako ng kolehiyo. And then pumunta akong Maynila pero ang balak ko ay pagkatapos ko ng April, nagpunta akong Maynila kaagad. And then ang balak ko kasi mag-abroad. Pero habang nag-apply ako,
habang nag-apply ako ng abroad, naghanap ako ng trabaho sa Maynila na which is diyan lang ang mga agency noon. O wala namang tumatanggap sa akin kasi alam mo, pag narinig nilang taga-Capiz ka, is so natatakot na sila. 'Yun ang ano, hindi lingid sa iyo 'yan. Basta pag sinabi bang Capiz ay nababalitaan ko, para diyan yung maraming aswang, totoo po ba yun, pastor? Oo, yun nga ang ano, kaya't yung iba dito na sa Qatar. Oo, kaya to ikwento ko sa iyo. Oo, kaya pag nag-apply ako ng, yun ang diskriminasyon na nangyari sa ano, which is so gusto ko sanang ibahagi din yung aking karanasan dahil diyan. Na pag narinig ng aking ina-applyan na taga-Capiz, natatakot na sila at yun ang isang dahilan na hindi nila kami tinatanggap. Which is sabi Hmm. ko, o kawawa naman yung mga taga-amin kasi oo, yung opportunity na kung saan ay yung aming mga kaalaman ay hindi na nagagamit kasi nga dahil pa lang doon sa aming imahe na kilala kami sa ganon ay doon na nakakat na kaagad, which is hindi naman siya totoo. Sabi ko nga anong nangyari sa ano na napapanood pa sa TV, pero sabi ko nga pero that time na hindi nila ako tinanggap. Doon ako nagpursige na talagang mag-abroad kasi sa abroad hindi naman nila kilala ang Capiz. Kaya kahit sino mag-apply o tanggap. Hanggang sabi ko nung na-realize ko na nakaalis ako ng abroad, na-realize ko pala na sabi ko hindi pala yun, hindi lahat maganda ang nangyari. Maganda po siya ang nangyari kasi dahil hindi nila ako tinanggap sa Pilipinas, pang-abroad pala yung aking skills. Nag-ano. Ang lahat Hmm. ng bagay, sabi nga, ang lahat ng bagay ay nagkatagpo-tagpo sa kanyang ikalawalhati. Yan. Alam ko, pastor, ang maraming kape ay sa Capiz. Capiz, Kanluran. Kidding aside, alam nyo, si pastor ay talagang sobrang dami po niyang experience. Tama po, pastor. Maraming naging experience si pastor. Sabi dito, nakita ko, nabasa ko dito. Siya ay isang ah, from 1997, nagkaroon siya ng trabaho. Nagkaroon po kayo ng trabaho sa Dancial Auto Repair Shop, no, pastor? Yan na Mm. po yung ano, yung during college ko po na working student po ako, pass. Mm. Yun ang sinasabi ko kanina na yung habang nag-aral ako ay nagtatrabaho ako sa gabi. Yung yun na yun siya. Mm. Opo. Pero yung buhay niyo po ay patuloy pa rin po na umiinom, ganun po. Kahit na O- kayo ay masipag na nagtatrabaho. Opo, yung aking boss diyan sa aking pinagtrabahuan pagkagabi video na kami. Sa Mm. minsan sa isang nightclub, minsan sa nightclub, minsan kung saan kami napuntang basta inuman lang pagkagabi po. Minsan hindi na ako nakakasama pero may mga time na yun, inom pa din po hanggang patuloy pa din po akong umiinom sa mga time na yan. Mm. Sa kabila po ng pag-inom ay kayo po ay nagsisimba pa rin, pastor? Kasi nasabi niyo po kanina kayo ay, laking simbahan din, tama po? So far, Pastor Mark at sa ating mga tagapakinig, yung buhay ko ay hindi ko alam kung sabi nga, pag ang plano ng Diyos ay talagang it will come to pass whatever happen. O ako man ay umiinom, kahit saan man akong, kung matatandaan ko, mapa-Maynila man ako, mapa-abroad. Pag ako ay nakainom, pagdating ng Sunday ay talagang sumisipot at hinahanap ko yung simbahan. Ngayon ko pa nga lang na-realize na kung may mga umiinom na pumasok sa simbahan at yung amoy nila ay yung alak, amoy na Hmm. amoy pala sa loob pag pumasok ka. Sabi Mm. ko, ito pala yung buhay ko noon na ang dami kong mga inattenda na church. Hangover pa ako tapos pumapasok ako sa church. Amoy na amoy pala ng mga kapatiran ng mga churchgoer ang ganung ano, which is na pinapakita sa akin ni Lord ngayon kung gaano ako kung ano yung kumbaga kung ano kasama yung mga ginawa ko, yung kumbaga blasphemy sa part ng Lord na lasing ka ay pumasok ka pero hindi ang aming may nagtiyaga lang sa akin na pastor na kahit ganon hindi ako itinakwil, tinanggap pa din ako.
kahit manginginom. Alam niyang umiinom ako, nagcha-church. O hindi niya pa din ako itinakwil na kung baga bawal ka dito. Hindi po ganoon kasi nga sabi niya ang mga may sakit ay oo nangangailangan ng manggagamot. Kaya to isa ako doon sa mga may sakit na patuloy lang na pumupunta sa manggagamot. Mm. Unti-unti na nagbabago. Opo. Paano po yun? Sino po ang nag-akay sa inyo, Pastor? Na sino po ang naalala nyo na yung turning point nyo po na ay ito na yung turning point ko, kailangan ko nang tigilan tong ginagawa kong paglalasing. So far hindi siya na ano, kung maalala ko, unti-unti din siyang inaano ni Lord yung process. Opo. Una nung doon ako sa probinsya, pinagtiyagaan ako ni Pastor Willie Fresnido na kahit to ganon, na lasing ako, minsan niyayaya niya pa din akong magbiis kami. Na sinasama niya ako na magbiis kung saang malalayo, ako na yung tinatawag niya. Tapos hanggang nakapunta ako ng Saudi, ganun pa din. O sa gubat kami nagcha-church. Kung baga kasi bawal nga, underground lang sa Saudi. Sa gubat kami nagcha-church pero hindi pa doon. Kung baga church goer pa lang ako. Hanggang sa nakapunta ako ng Dubai ay siguro mga pang 6 weeks kong attend sa the Evangelical Church Dubai, which is si Pastor John Castro din ang head pastor. And then nung nag-ano sila sa pulpito, sabi niya kung gusto ninyong maging member ng church, sabi niya lumapit lang kayo sa amin. Kung gusto niyo yung magpagamit na o magiging member. Yun. At ako isa doon na lumapit sa kay Pastor John, yung head pastor nila. Tapos may interview sila. Sabi niya, mag-usap lang muna tayo bago namin kayo tanggapin. Sabi niya, isa sa mga tanong na hindi ko makalimutan, tanong niya kung Christian ako, na-baptize o ano, kung tapos sabi niya may bisyo, sabi ko oo, umiinom, sabi ko oo, babae, sabi ko oo. Sabi niya sigarilyo, sabi ko wala. Tapos sabi niya, kung gusto mong maging church member, sabi niya, at mag-serve kay Lord, sabi niya, magpili ka kung tigilan mo yung bisyo mo o dito ka mag-serve. Pero kung hindi ka pa makapag-decide, pag-isipan mo muna. Pero sabi niya, hindi pwedeng dito ka ngayon, doon ka bukas. Sabi niya, dapat isa lang ang piliin mo. Kaya to pagtalikod naming dalawa, sabi niya, balik kapag nakapag-decide ka. Tapos sabi ko parang ang yabang naman nung pastor na yon. Sabi niya, ngayon doon ko lang na-encounter na ganung mga salita na sa kabila ng matagal ko ng pagkakristyano, ay yun pala siya na sabi niya, talagang yun ang kumbaga sumapol at nasapol yung aking pride bilang isang Kristiyano sa pangalan na kung saan ay hindi pala pwedeng doon ka bukas ay sa kay Christ ka bukas sa mundo ka naman ngayon. Kaya bumalik ako by the next day. Sabi ko, nakapag-decide na ako na iwanan ko na yung mga bisyo. Yon. Pero that time, hindi pa siya totally na unti-unti yung inom, nandyan pa din minsan. At hanggang umuwi ako ng Pilipinas na may anak na kami. Yon. Nangungupahan kami sa aming maliit na silid na talagang maliit lang. And then, wala na din akong trabaho that time. Nawalan din ako ng trabaho. Which is, siyempre, pag wala kang trabaho sa Pinas, ay hirap yung buhay. Hindi din naman kami, lalo pa kung galing kang abroad, wala nang magpapahiram sa iyo. Kasi galing ka ng abroad, akala nila may pera ka pa. Pero kaming mag-asawa, naghihirap na kasama ng aming isang anak na maliit pa. Ginagatas pa po. And one time, i-share ko na lang ito. One time is yung gabi pa lang wala kaming bigas, walang gatas yung anak namin. Nanalangin kami, nag-isip kami, sabi namin, saan kami makakakuha ng mahiraman na naman bukas? And then kinaumagahan, may nag-message sa akin, ay kilala na akong bilang mekaniko, na mag-ayos ng sasakyan. And then sabi ko, ito na yung sagot. Masaya akong umalis kasi sabi ko may suhol na ako mamayang hapon. And then tama nga po, binayaran nila ako pagkahapon kasi tinapos ko yung trabaho.
umuwi na ako sa amin, which is napakalayo nung pinuntahan ko, siguro mga 30 o 40 kilometers mula sa amin na minotor ko lang. May dala na akong 1,000, pastor, na pambili. Sabi ko may pambili na ako ng gatas at bigas. Pagdating ko doon, hindi pa ako nakarating ng bahay. Malapit na lang, tanaw ko na yung aming inuupahan. O niyaya ako nung aming kakilala na nag-inuman sila sa daan, sa kalye. Hanggang dumaan ako kasi pakikisama, hindi pa naman ganoon ka ano na tumigil ako masyado kasi unti-unti nga. Hanggang yung aking 1,000 binigay ko, sabi ko ibili mo ng pagkatapos nilang wala na silang mainom. Ako na naman kasi nahiya ka naman sa ganoon na hindi magbigay. Nagpabili ako ng isang case na Pilsen ng aming iniinom. And then hanggang mga alas 9, siguro alas 10, mga ganon, naubos yung isang case. O nagpabili ako ulit. Inubos ko na yung laman ng aking bulsa na yung 1,000 sukli, sa sukli ng 1,000, inubos ko na po yon. Hanggang natapos yung yung aming inumin, mga alauna o alas 2 ng madaling araw. Doon na at tumigil na kami kasi wala nang mainom, wala na din silang maidagdag, wala na din ako. Pag katok ko sa aming pintuan na inuupahan, binuksan ako ng aking may bahay. Madaling araw po siya. And then yung anak namin, kita naman dyan lang sa makikita pagpasok kasi wala namang room na maliit lang siya. O parang binuhusan ako ng malamig na tubig that time na kahit lasing ako, dama ko na talagang pinaalala sa akin ni Lord na sabi niya, ano ba ang ginawa mo? Na binigyan na kita ng pambili ng bigas, binigyan na kita ng pambiling gatas. Sabi niya, napunta lang siya sa wala. Which is, so, umiyak ako that time. Umiyak talaga ako. Tumulo yung luha ko. And then, sabi ko, on that moment, talagang nagkipagkubinant ako kay Lord na sabi ko, simula ngayon, Lord, sabi ko, ni isang sentimo, sabi ko, wala nang mapunta sa alak yung mga pera na ibibigay mo sa amin. Kaya to simula noon, doon pa lang talaga totally na tinanggal ko yung pag-inom. Doon pa lang nagkaroon akong naisip ko pala na pag hindi ka umiinom, hindi sa atin nagpapapulubi yung pag-inom. Ang nagpapapulubi sa atin yung mga desisyon nating mali, paglasing. Oo, kasi paglasing ka pala, hindi na siya maayos ang mga desisyon mo. Wala na siya, wala na sa tama. Kahit minsan hindi kailangan gawin ay magagawa na dahil nakainom. Doon pa lang nagsimula na nung tumigil ako sa pag-inom, unti-unti na kaming biniyayaan ni Lord at inayos yung buhay, nag-serve kay Lord. Matuwid na may direksyon na yung aming buhay. Hanggang yung mga biyaya ni Lord ay talagang kusa na lang po siyang dumadating. At nagkaroon na ng kapayapaan yung aming pamumuhay mag-asawa. Yan po. Grabe, no? Mga kaabangers, nag-pray siya na dahil sa hirap ng buhay, walang trabaho, nawalan ng trabaho, nag-pray siya, sabi niya, walang pambiling gatas, walang pambiling bigas. Binigay ng Panginoon 1,000 piso. Saan niya dinala? Dinala niya sa barkada, dinala niya sa isang case na Pilsen. Nung naubos, may 500 pa na natira. Saan niya dinala? Imbis na sa gatas, imbis na sa bigas, dinala pa rin niya sa barkada. Nung pag-uwi niya, nakita niya yung sarili niya. Ganito pala ang kalalagyan. Nung nakita niya ang sarili niya, nakita niya ang Diyos. Mahabagin. Grabe. Grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Pastor Al. Sa pagpapatuloy niya, sabi niya, ititigil ko na ito. Wala nang missing ko na mauubos dahil sa alak. Ginawa niya ito. Ano pa po, Pastor, ang ginawa ng Panginoon bukod doon sa pagtigil niyo sa alak? Ano pa po ang natigil? Kasi nabanggit niyo po kayo ay mayroong 6 months, meron na po kayong anak. Ibig sabihin po ay that time ay meron na rin po yung asawa. Ano pa po ang natigil? Kasi 'di ba alam ko pagka mayroong alak, hindi mawawala diyan yung misyonan. Nagkaroon din po ba kayo ng sinasabi nating
commercial sa buhay. I mean, mga advertisement na patsani-tsani ay dumadating. Oh, yan po. So far wala yung aking may bahay pero nagpaalam na po ako. Maalam na kayo, sige po, Pastor. Okay Opo. lang po guys, share nyo rin yan ang baka may gusto ditong makalaya ay makalaya din dahil sa pinagdadaanan ganyang mga pagsubok. Oh, dahil nga po parang hindi ako nakaranas ng pagbibinata ko na yung masaya na kumbaga yung mga layaw na ginagawa ng mundo ay nagkaroon ako ng mga iba't ibang karelasyon outside marriage. Yon. Oh, Ibig yun po ang mga sabihin, isa pa. kasal po kayo po ay ng babae po. Oh, isa po 'yon. Opo. Mm. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, 'yun po ang ano na which is that time nagawa ko naman yung mga ganon. Pero alam mo, ang aming buhay mag-asawa talagang kung gaano kagulo ang bagong gising na buhok ng isang babae na talagang ganon kagulo ang buhay namin. Minsan may pera kami pero napupunta siya sa wala kasi dahil sa hindi binibless ni Lord yung mga ganong mga yung ganong pamumuhay na hindi nakakagawa ka pa din ng kasalanan na kung baga yun ang hindi nais ng ating Panginoon. Nagawa ko pero ang kapalit noon, alam nyo, napakagulong buhay. Wala kaming katahimikan. Away kami palagi ng aking asawa. Kumbaga maliit na diferensya, maliit na mga isyu, gusto naming palakihin para maghiwalay. Ganon siya katindi. Kaya marami kaming anniversary. Po, balik-balik po. Paano yun, Pastor? Paano yun na-handle nyo? Ngayong alam nyo nakaka-encounter na kayo. Paano na-handle? Paano natigil? Paano po yung na-handle? Hindi siya matigil kung ang isang ginawa ko, yung nag-focus ako sa gawain, pero yung sabing titigil ka sa isang bisyo, and then wala kang gagawin, hindi siya. Ang ginawa ko ay nung tumigil ako, talagang nag-focus ako sa church. Kung ano yung pangangailangan gawin sa church, doon na lang ako. Hindi na ako nag-ano ng entertain ng iba. Na kung baga maliban sa mga gawain doon sa bahay, hindi na yung kung baga kung ano pang mga kalibangan kong iba, hindi na kasi kung baga yung buhay ko, sabi ko kay Lord, ikaw na nga lang ang kasi wala naman akong magawa na. Tinanggalan niya ako ng trabaho, wala Mm. na akong trabaho, tapos kahit ano kagaling ko na sa isip ko at sa tingin ko sarili ko, gaano ako kagaling na mekaniko, ay hindi pa din ako tinatanggap sa mga ina-applyan ko, which is talagang paniniil ang nasa feeling ko. Yung sabi ko malayo kaya, talagang malayo nga ang feeling ni Lord kasi yung mga ginagawa ko. Kaya mula noong tinigil ko yung mga yon, tinigil ko siya pero pinalit ko ang mga gawain sa church at doon focus yung aking attention sa aking may bahay, sa aking anak. Doon pa lang nagsimula pas na kung baga ay yung mga biyaya ni Lord. Doon pa lang na na may lakas kang tumigil kung may ipalit ka na gawain ng Panginoon. Hindi mo matigil, hindi mo ma-cut off ang isang bagay kung wala kang i-fill in na mabuti. Dapat yung mabuti na lang ang i-fill in mo Opo. kung sakali. Yan po. At yun po talaga dapat. Mm. Hindi po ba nagalit ang misis nyo? Paano po ba nalaman ng misis nyo na kayo ay may ganun din pong bisyo bukod sa alak? Minsan yung may one time na yung isang kaso ay nakita niya na may resibo yung aking wallet na hotel. Sabi niya, tinatanong niya kung bakit ako nag-hotel. And then minsan may isang beses na kasi sa malayo naman po ako, may isang beses din na yung aking text message ay napunta sa kanya instead na doon sa sabi, ang kanyang response na lang sa akin, sabi niya, hindi ko alam daddy na iba na yung ating tawagan, sabi niya. Kasi baby yung aking tawag doon. Sabi niya, Mm. hindi ko alam na na iba na yung ating tawagan. Ganon lang siya kasimple Tapos iyak na siya ng iyak. Ganon lang po siya. Mm. Um, Ganon kasakit.
sabi ko nga hindi ko di pinadana sa aking may bahay na physically kahit isang pitik, kahit isang kusing ay pinaranas ko sa kanya. Pero emotionally ay talagang durog na durog ang aking may bahay on that time. Paano po kayo nakapag-reconcile, Pastor, at naiayos yung inyong pagsasama mo? Ang pag-reconcile kasi maliban sa ikaw ay aamin sa katotohanan, aminin ang lahat, nagiging honest sa magsimulang nagiging honest ako sa aking may bahay. Lahat inubos ko, sinabi ko ang lahat, ang katotohanan, yung walang itatago. Yung lahat ay sinabi ko kasi mahirap kasing may isang maitatago ka pa na kayo ay magkayakap. Hindi po siya tama. At doon pa lang nagsimulang nagiging malinis ang puso ko. At doon pa lang siya na-realize niya din na nagiging totoo ako. Kasi nga talagang maliban sa mga salita, yung sa mga gawa ko ay napagkatiwalaan niya na ako sa mga gawa. Wala nang yung cellphone niya, yung lahat na mga sa akin ay wala nang naitatago. Kung ginagamit ko ang cellphone niya, ginagamit niya din ang cellphone ko. Di tulad ng sabi ng sa Senate na may Privacy Act na kahit asawa mo ay hindi na pwedeng hindi mo na pwedeng pakialaman. Pero Mm. sa amin, para sa ikabubuti at ikatahimik ng isang bahay, ng isang pamamahay, lalo na sa mag-asawa, ay dapat walang naitatago ni kahit katiting na sekreto. Yun po siya ang nagiging sekreto na kung bakit nag-reconcile at bumalik ulit yung kanyang tiwala na nagiging bumalik ulit yung aming masayang pagsamahan. Doon na siyempre sa mga kababaihan nakaka-relate yan na hindi mawala yung sakit sa kanilang puso basta-basta. Matagal yan. Minsan nga kahit 10 taon tandang-tanda pa din nila kung anong ginawa nating mga lalaki sa yung mga lalo na yung mga pagtaksel, mga hindi nila makalimutan, 'di ba? Mga nating kababaihan, 'di ba? Ganyan kayo, no? Oo. Kaya magaling yan sila sa stenographer yan sila. Oo, historical. Opo. Grabe, no, ang grasya ng Panginoon sa buhay ni Pastor. Mula po nun, ano po ang naging impact pagkatapos po ng kayo ay magbalik loob, ayos muli yung sarili nyo? Ano po ang naging impact nun sa inyong buhay, lalo kayo buhay na ng mag-asawa at pamilya niyo ng anak niyo po? Mula nung nagbago, unti-unti lang naman at yun, mula nung gano'n na itupad na yung mission ng aming pastor na matagal nang hinihingi na kumbaga ang aming church kasi sa Capiz, sa aking mother church, ay itinayo pa ng mga Amerikano nung mga 1903 pa. Mm. 1903. Oo, yan mga basta naka 100 years yan nung 2003. Naka 100 anniversary na nung 2003. And sabi nga niya mga bitak-bitak na yung kanyang dingding, mga maliit lang siya na simentado pero bitak-bitak at malalaglag na po yung mga bubong. That time, mga 2003, mga year 2000 siguro, binanggit niya na sa akin, sabi niya, ipagawa sana natin ito. Mm. Pero nagiging burden sa akin yung ganon kasi sabi ko, bakit ako ang sinabihan ni pastor na wala nga kaming makakain sa bahay. Tapos ako pa yung nasira niya ng burden niya na dapat ipagawa yung church. And then hanggang sa dumating ang panahon na yung on process, nag-abroad ako, wala pa din. Pero yung desire ng heart ko is talagang ipagawa yung mission na matupad yung hinihiling ng pastor namin na magawa yung church. Hanggang galing na ako sa Saudi, bumalik ako, wala akong pera. Pag galing namang Dubai, umuwi ako, wala pa ding pera kasi umiinom pa din ako. Pag galing ko ng China, hindi pa din natupad. Kasi nga nung galing kaming China, napakaganda ng offer ng kumpanya ko. Pero alam mo ang ginawa namin, sabi namin, lalayo tayo dito sa ating village kasi dito yung ating pamilya. Maya, yung hingi nila ng hingi, nakarelate siguro yung mga abroad yan. Oo, na balak naming umiwas sa aming pamilya kasi panay lapit.
hanggang tinanggalan ako ni Lord ng trabaho sa China. At to dahil yan ang hindi niya nais na umiwas tayo sa mga ating responsibility. Yon, hanggang nakapunta ako ng Qatar na which Mm. is sabi nga namin na mula ako sa Qatar, dito sa Qatar nagsimula na yung matuwid kong buhay, na unti-unti na siyang tumutuwid at committed na ako sa church, at nakita siguro ni Lord na yung heart ko is pure na. Doon niya na binayayaan na napagawa na po yung yung church. Nag-umpisa na 2010, napagawa na yung napaumpisa namin yung church na bago. Hindi na namin pinarenovate kasi yung sabi nga naming mag-asawa, yung 2 taon nating sahod ibuhos na natin doon sa church sa pagpagawa, sabi namin. Kasi wala naman kaming inaalala eh. Wala naman kaming bahay, wala naman kaming lupa, kundi ang inalay namin sa kabila ng pagbabago na binago kami ng Diyos, yung ialay namin yung buhay namin. Kaya to yon, hanggang sa nagawa totally yung church na building, o Oh. typically building siya na bago at kumpleto. Lahat na nandoon. Hindi naman so far ganun kaganda, pero mas pinakamaganda na church na na nakita namin, na kung saan ay yung aming hininging, sabi nga namin 2 taon naming sahod na hiningi, sabi namin mag-umpisa kami ng 200,000 sa pag-construction. Alam mo, pastor, ang ginawa ng Diyos, dahil decided na kaming gawin ang mga plano ng Diyos, ay pinadala niya ako sa pagbalik ko dito sa Qatar, sinagot ng Lord ang aming mga hiningi. Pinadala niya ako sa Eritrea, sa Africa, which is mission siya ng United Nation Peacekeeping Force. Kasi nagtatrabaho ako sa military, kaya nagiging isa ako sa pinadala. At alam mo, ang sahod namin doon per day is 30,000 pesos, kumbaga sa per day siya. Kaya nagtagal ako doon ng 3 buwan. Kaya to ang nakuha naming pera, ang nakuha na binigay ni Lord na pera doon, mga 2 million mahigit. Na which is yung hiningi naming 200,000, lang 10% lang pala yon ng hiningi namin. Kaya to yun, amazing ang ginawa, kasi doon pa lang binuhos na namin doon sa church. Hindi na kami nagtagal ng 2 taon na pag-ipon ng mag-asawa para mapatayo at mapatapos. Doon Oo. yung kaya't naisip namin na pag ikaw ay committed at yung malinis na ang puso, talagang gagamitin ka ni Lord in amazing, napaka-amazing na iba't ibang paraan siya. Sabi nga, ay gera yung aking napuntahan. Sabi ko, gagamitin niya kahit gera para i-bless lang, matupad lang yung kanyang mga pangako, na matupad lang yung mga plano niya sa buhay natin. Oo, ganun po siya ka-amazing na nangyari. Kaya mula nung natapos namin na mapagawa yung church, so far hindi naman kami totally na buo. Kami lang yung nag-lead, kami ang nanguna, at yung lahat naming resources ay binigay, pero yung sumunod na lang din yung iba, na kung may nakita nilang may nangunguna, sumunod na lang yung iba na mag-share. And then alam nyo, mula noon, sunod-sunod yung mga biyaya ni Lord ay nandoon na. Nagkaroon kami ng mga lupain. Napagawa namin yung mga bahay ng aming both side na magulang. Napagawa namin. Doon na hindi siya kalakihan, pero may materhan sila na tulad dati na sako lang ang dingding. Ngayon Mm. ay simentado na po siya at kahoy na po yung pintuan. Ganun po siya ka Oo, yung hiningi naming, wala kaming hininging lupa, kundi yung lupa lang ng church. Pero nung biniyayaan kami ni Lord, sa ngayon, hindi namin mabilang at hindi namin maarok yung kung gaano, kasi ektarya-ektarya yung binigay ni Lord na mga lupain sa amin na aming magawing sakahan, at doon po kami nag-umpisa. Yun ang mga binago ni Lord sa buhay namin. Kaya patuloy yun ang nagiging hugot ko na minsan may mga biyaya kaming natatanggap at napupunta lang minsan naisip na namin na naging madamot kami, pero binabalikan namin yung dati na sabi namin wala kami. Kaya't yung perang pinapadaloy sa atin lamang, pinapadaloy lamang ito. Hindi ito atin. Kaya't hindi tayo na i-hold natin ito, kasi pag nasa church naman ay kusa siyang kung sa gawain ng Panginoon, kusa siyang gumagawa ng paraan
upang ipadaloy. Pero pag sa aming mag-asawa, gusto naming mag-attempt. How many times you attempt to put up business for our own na magiging mayaman kami? But actually, honestly, nagsasabi ako sa inyo, lahat yon failure. Failure talaga po lahat. Kaya balik kami sa gawain ng Panginoon na kung saan focus kami na lang kung ano yung pangangailangan ng church at kung ano pa yung kailangan ng church. Opo. Amen. Talaga pag sinurrender mo, Pastor, ang buhay mo sa Diyos, sabi niya, inalay lang niya ang buhay niya. May bahay na nabuo. May bahay ng Diyos na naipatayo at may bahay din ng pamilya mo ang nasinop. Grabe, no? Dahil lang sa isang surrender, Opo. pagsisisi, may buhay na nabuo. At nagmanifest yan sa buhay niya, sa buhay ni Pastor Alan, sa buhay ng pamilya niya, at sa simbahang kanyang pinaglilingkuran. Amen. Salamat, Pastor. Ngayon po, kasalukuyan po kayo ngayon ay pastor po ng Qatar, no? Qatar International Church Fellowship. Paano naman po kayo paano naman po ang inyong ministry diyan sa ano po ang inyong ang ginagawa ng Panginoon sa inyo po diyan? Actually nung una, tagahatid sundo lang po ako ng Pastor Mark. Tagahatid sundo lang ako nung una kong punta dito. Kasi binigyan kami ni Lord ng sasakyan na magamit. And then tagahatid sundo ako ng church goer, ng mga attendees, hanggang sa kung minsan walang driver yung aming pastor na naghahayo na evangelist, ako ang nagmamaniho sa kanya. And then, siyempre kung ikaw ang nagmamaniho, kasama ka na din doon sa cell group na nag-attend ka na din. Hanggang sa doon, unti-unti pa lang natututo, doon pala na hinuhubog ako ng Lord kung anong gagawin, hanggang sa nakita ko na yung word din na alam nyo yung mga OFW nating mga kababayan na sa iba nating mga attendees sa Zoom. Alam ko relate sila kasi malayo kami sa family. Kadalasan ay walang pamilya dito. At isa lang, kung either ang asawang babae ang lalabas o asawang lalaki ang lalabas, at nandoon yung pangungulila sa isang asawa o sa isang mga mahal natin sa buhay. At ang kadalasang nangyayari ay kumakapit sa iba. Kumbaga, nagkaroon ng maling relation na magiging maling ugnayan sa iba. At yun ang nakita namin na kumbaga yung hanggang sa unti-unti akong namulat, at yun ang nakita kong naging problema, burden, yung mga inuman. Nakita ko na ang pagsagip pala ng isang kapatera na dalhin siya sa church is isang paraan upang maiiwas siya sa kasalanan. Na kung sa church ka, may family ka na nag-aliw sa iyo, kasama kami dito bilang isang family, hindi yung member lang, kundi ang lahat ng mga attendees namin, inaano namin ito na inaangking family namin. Kaya to yon, sabi ko nga, dahil sa mga dinanas kong mga experience last sa buhay ko, yun din naman ang nagiging mission ko pas. Kung lasinggo, yung mga lasinggo nating mga kasamahan, ito din yung aking mga nakasalamuha sa ngayon. Yung mga lasinggo din dito, yun ang mga kung yung mga yung mga taksel sa asawa nila, yun din naman ang nagiging, yung alam mo, yun din naman ang aking mga kina-counseling sa ngayon. Kasi yung experience ko is nandoon. Kaya to hindi yung mga lahat ng mga bagay pala na dinanas natin is, so sabi nga nung isang pastor namin, pag may mga problema na about marriage, about sa mga ganong kaso, is sa akin na pinapaano, kasi sabi niya, anong mai advice ko? Hindi ko naman danas yung mga ganon. Sabi niya, ikaw kasi may experience ka sa ganon. Kaya may purpose pala ang mga nangyayari, basta magbago po tayo. Ang tanging aking burden na sana may isa man lang na magbago na sa paglalasing, sa pangangalonya, sa ganung mga bagay na kung saan ay kabigatan sa mata ng Panginoon, at sa problema sa pamilya na yun ang lalong-lalo na sa mata ng ating Panginoon, na hindi nakaka-bless ang mga ganong gawain. Ganon din naman iniiyakan ko na sabi ko, sana kahit may isang buhay lang ako, Lord, na mabago. Pero alam mo sa ngayon, hindi lang isa.
kundi hindi mo na mabilang sa daliri ang mga Oo. kasama ko na nagiging yung mga buhay nila ay ganon. Yang Correct. napakaduming buhay. Pero kahit ganon sila, sabi ko nga, kahit lasing sila, niyayaya ko pa din. Hindi ko sinusukuan kasi doon ako galing. Alam ko na kahit ikaw ay lasinggo, may chance na magbago tulad ko. Ikaw ay Amen. babaero, may chance pa din na magbago tulad ko. Kasi nga, Amen. walang imposible sa Panginoon pag ating isuko ang lahat at tayo'y kusang surrender natin ang lahat, ang ating buhay sa Panginoon. Hindi sa sarili nating kakayahan, kundi ang Panginoon ang magbabago sa buhay natin, hindi tayo. Grabe, purihin ng Diyos. Yan po yung experience nyo, Pastor, no? Dahil na-encounter nyo ang Diyos. Kasi minsan naka-experience ay kapos, pero dahil na-experience natin yung salita ng Diyos, ito yung ating napaparanas, no? Yung impact ng salita ng Diyos sa buhay natin. Ano man ang kalalagayan ng ating kasama, yung kagaya ng sinabi nyo kanina, yung impact ng salita ng Diyos sa buhay niyo, Pastor, talagang nagmamanifest. So, salamat sa buhay niyo, Pastor, sa pag-share. Alam ko marami pa kayong gustong ikwento, yung love story pa ng inyong may bahay. Talaga namang abang-abang. At ano naman po yung mga challenge, Pastor? Sige, bago po tayo magtapos. Ano po yung challenge niyo sa pagsisimula niyo sa ministry diyan sa Qatar International Church Fellowship? Kayo po ay nakita ko po dito na kayo po ay, sabi niyo nga po, naghahatid sundo. Ano po yung challenge niyo ng pag-aakay niyo ng kaluluwa diyan po sa Qatar International Church Fellowship? Unang-una po bilang isang evangelist ay walang kimi-kimi sa buhay. Alam niyo dito, kahit liburer, kahit ano, ay kasama kami sa loob ng aming silid pag kailangan nilang matulog. Kasama ang aking may bahay, kasama sila. Wala kaming boundaries. Para makilala nila kami ng husto. Minsan nagkaroon kami ng bagong sasakyan at yun ang tagahatid sundo namin. May portion dito kasi na yung parang looban na kumbaga putik ang kalsada. Pag-uwi ko ay nakita ko na yung aking sasakyan na Fortuner ay duming-dumi o puno ng dumi. Nag-share ako sa aking asawa, sabi ko, hindi na natin ipagamit yung ating bagong sasakyan kasi napapagod ako sa kakalinis. Kumbaga. And then, we realize immediately, Pastor, na hiningi namin yung malaking sasakyan mula sa maliit, na sabi namin, napapagod ako sa kakasundo hatid kasi 4 lang yung dala ng sedan na maliit naming car. Tapos sabi ko, bigyan mo naman ako, Lord, ng malaki para isahan na lang. Oo, which is binigyan kami with a glimpse of an eye. Talagang binigay sa amin, napaka-imposible. And then, alam nyo, nung ginamit na namin, nagbago yung isip namin, which is kadalasan sa ating mga kapatid, ganun ang nangyayari. Na pag binigyan na tayo ng Lord ng opportunity at biyaya, nagbabago na po tayo. Isa kami doon sa muntik na kung saan sabi namin, hindi na natin ipapagamit kasi nga madumi. And then maya-maya, inano sa amin na, sabi ko, ano ba ang purpose na bakit hiningi natin? At nagkaroon tayo ng sasakyan. Di ba hiningi natin para gamitin sa paghatid sundo? At humingi kami ng tawad sa nagiging attitude namin towards that kaagad. Na sabi namin, binigay mo to sa amin para igamitin sa gawain mo, hindi sa amin. Kaya sabi ko, kung masira man yan o ano mang mangyari, madumihan man, basta sa gawain mo, nandyan. Kaya mula noon, hindi na. And then minsan nakakaranas din po ako ng pagkumatok sa mga pintuan ng mga bahay na nais kong sira ng Word of God. Talagang binabalangka nila ang pag mga born again. Oo, talagang may tunog. Sabi niya wala kaming time. Busy pa kami, ganoon. May mga ganoon minsan financially, Pastor, kung ikaw ay mahayo, hindi lang time kundi pati finances. Ay magdala ka ng makakain, magdala ka ng Hmm. kung anong pwede mong madala at to gasolina. Minsan pag nangangailangan pa sila ay kailangan mong tugunan, hindi lamang panalangin kasi ang pwede nating maibigay. Kung walang makain yung ating napupuntahan, kailangan mong bilhan ng pagkain.
Ato ang mga challenges po, Pastor, kailangan all out ka sa gawain. Once na may reservation ka, hindi mo magawa ang isang gawain ng church. Hindi mo magawa ang gawain ng Panginoon. Pag may reservation kang iniwan sa sarili natin. Kaya to minsan yung tulog ko is ano na lang, kunti na lang. Kasi doon sa paghayo. Kaya pag iniisip mo, sabi mo, pagod ka mamaya, pag humayo ka, hindi na naman ako makapagpahinga mamaya, maistorbo na naman yung time ko sa pagpahinga. Hindi po doon. Yun ang isang bagay na kung saan ialay natin kay Lord. Yung hiningi natin na, oh, ibalik mo yung kalakasan kong nawala, Lord. Yun. At binabalik naman. Opo. Yan ang mga isang struggle. Minsan, hindi lamang time, financially, emotionally, minsan criticism na sabi niya, oo, minsan kahit sa mga kapatid nagsasabi, oo, pastor ka na. 'Di ba may mga ganong ano, buti ka siguro hindi ka dumanas ng gano'n kasi lumaki kang ano. Pero minsan sa mga nakakakilala sa akin na gano'n ang ugali ko noon, gano'n ang buhay ko, tapos hindi maniwala, isa 'yan sa mga bagay na minsan ay hadlang sa paglago natin kay Lord kung ito'y hindi natin tanggapin ng todo. Amen po. Grabe. Working pa rin kayo, Pastor, 'no, diyan? Opo, Working pa. Paano niyo opo. po na-handle yung time niyo po sa pag-evangelize at the same time working pa rin kayo? Bukod po dun sa mga nabanggit niyong financially, mga tao critics, papaano niyo po siya naha-handle? Oh, so far ang aking trabaho, ang nature ng aking trabaho ay mekaniko pa din ako sa base. And then, nung mula ako sa Dubai, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho ng yung parang maluwag para mag-serve talaga ako sa iyo. 'Yon. Oo. At binigay, sa madaling salita, binigay. Binigay sa akin ang trabaho dito sa Qatar, 5 days a week. And 4 hours lang ang trabaho namin araw-araw. Nakakauwi na ako ng alauna ng hapon, nasa bahay na po ako. Hindi na siya umaabot ng hapon. Kasi na ganun lang yung timing namin, na which is yun ang hinihingi ko kay Lord. And then, one time nung bago pa lang ako, na-amiss ako sa aking time na paghapon wala ng trabaho, tumatanggap ako ng sideline. Kasi ano pa naman, yung dagdag income kasi pumunta tayo dito para magkumita. Yun ang nasa isip ng mag-abroad, di ba? And then, nung nandito yung aming anak, siguro mga 3 months siya, niyayaya niya ako, maliit pa maliit pa siya. Sabi niya, Daddy, Daddy kasi ang tawag niya kasi siyempre medyo mga huling ano na generation. Oo. Sabi niya, Daddy, punta tayo ng mall kasi bago pa lang siya tapos sa kabisihan ko hindi kami nakakagala. Sabi ko, busy pa ako na. Gumagawa kasi ako ng sasakyan. Ano yun, Opo. hapon ng Sabado. Wala kaming pasok. And then, mga 3 beses niyang sinabi. Sabi niya, sinagot, medyo lumaki, tumaas yung aking boses sa anak ko. Nasabi ko, hindi mo ba nakita na busy ako? Tapos sabi niya, kung wala ka namang time pala sa amin, sabi niya, ibalik mo lang na lang kami ni Mama sa Pilipinas. Sabi niya gano'n. Mm. Andoon, pastor, na talagang doon din ang tagpo na hindi ko alam na may kimkim na sama ng loob na pala sa murang edad yung aming anak, na gano'n pala. Tapos doon ako naka-realize na kasi sa paggawa ko ng sakyan, hindi ko na atupag yung Bible study, hindi na ako nakaka-attend. Hindi na ako Mm. nakaka-attend ng mga intercessory prayer namin, hindi na. Yung fellowship ko sa mga kapatiran, wala na po. Kaya't na-realize ko kaagad, sabi ko nung time, on that moment, sabi ko, hiningi ko nga yung time na maluwag, Lord, tapos nawala pala ako, wala na naman doon. Wala na akong time sa iyo. Kaya't on the spot, Pastor, tinigil ko po yung pagtanggap ng part-time job. Na tapos bumalik ako sa kung saan yung plano na naman ni Lord. Na kaya't doon pa lang, doon kami nagsimula na tumuwid ulit yung buhay. Ganun po kaano na sa kabila ng lahat na maluwag, binigyan kami ni Lord ng maluwag na time para gamitin sa kanya. Yun, ganun ang
Ngayon ang karamihan naming attendees mula sa base, yung aking kasamahan, yun tapos yung iba naman sa labas pa din na na hinahayo ko pa din. Pinupuntahan ko pa din sa hapon. Yan, pinupuntahan ko pa din, hinahayo ko pa din, hindi lang minsan sa schedule. Pag may mga umiiyak nating kapatid na yung kanyang asawa ay nagkaroon ng ibang asawa, kahit ating gabi pinupuntahan naming mag-asawa. Yun po ang yun po ang aming na kung paano namin nagagampanan yung kahit sa kabila ng working kami ay ganun po siya. Kailangan nating magpagod sa gawain ng Panginoon. Amen. Walk as long as you can. Sabi nga po ni Yes. Ate Angie dito, wow, amazing si Lord. He is our rewarder if you are if you have an obedient heart. Yan, nakita namin, Pastor, kung gaano yung attitude niyo po toward doon sa pinapagawa ng Panginoon. You are in the right place, in the right person. Kanina sabi niyo, Pastor, na meron kang pastor na na-meet na sinasabi sa iyo na hindi ka pwedeng mag-serve pagka hindi mo binibituan ang vision mo. May right person talaga na Mm-mm. magpapamukha sa iyo ano ba ang kailangan mong tanggalin, ano ba ang kailangan mong idagdag. At you are in the right place and kailangan na lang talaga is yung right attitude. And yan ang Amen. tip namin, Pastor, sa inyo, right attitude. Kaya itong mga reward ay sadyang automatic na lang na yung seek ye first His kingdom and all these things shall be added because of your right attitude sa pagsik sa ating Panginoon. Amen. Amen po. Grabe po ang ginawa ng Panginoon sa inyong buhay, sa buong pamilya niyo, Pastor. Talagang God restored, God delivered, and God supplied. Sa hapon pong ito, Pastor, ayan, marami po talaga, sabi dito, ang galing talaga, very sensitive si Pastor sa presence ng Lord. Talaga naman. Amen, amen. And sabi dito, tama kayo, Pastor, in the service sa community, lahat private ay kasama, binibigay nyo pagpapala upang maging pagpapala. Amen. Part nating Amen. maglingkod, sabi ni J. Lord, ng ating paglilingkod, ang dumukot sa sariling bulsa. Yan si Pastor, yung dating bayabas ang baon, ngayon simbahan ang daladala. Salamat, glory to God. Ngayong hapon ito, Amen. bago po tayo magtapos, Pastor, pwede po ba kaming makarinig ng konting mensahe about dito po sa salitang walk as long as you can. Ma-encourage po ang mga tao na tayo'y magkaroon ng tamang attitude, suko talaga ang buhay, maglingkod sa Panginoon, walang lugi sa pagsiserve sa ating Panginoon. Napili ko kasi yung ganun kasi sabi nga, time will come na kahit anong gawin sa atin ay hindi na natin magagawa. Kaya't ngayon sabi ko nga, sa seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kaya't ang unang-unang nakalagay doon is sabi niya, hanapin mo siya. And then, sabi nga, tayo ay pag naghanap ka, hindi naman pwedeng mag-antay ka. Hindi, maglakad ka hanggang sa lakarin mo ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Lumakad ka na ayon sa Panginoon hanggang sa makaya mo kasi ang lakas naman ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ang kagalakan ng Panginoon ay siya nating kalakasan. Kaya yun, pag nagagalak ang Lord sa atin, ay pinapalakas niya po tayo. Pinapalakas niya po tayo, katotohanan po. At sa lahat ng mga nakarelate ng aking story, lalong-lalo na po sa mga may bisyo, ito yung aking burden kasi na yung mga manginginom, yung mga nangangalunya, which is ito yung mga nais kong mabago ang buhay na ito yung binigay ni Lord sa akin na mission. Hindi ako doon sa mga engineer, sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga kung anong professional, kundi doon ako sa pinakamababang antas ng society na kumbaga hindi lamang antas ng society, kundi spiritually low na wala silang maabot. Sino ba ang mag-abot sa kanila kung hindi ka mag-join sa manginginom? Kung takot kang lapitan sila, hindi, walang makakaabot sa kanila, hindi sila maabot. Kaya sa mga nangangalunya, sino bang kung nakita mo pa lang, palapit pa lang siya, ay layuan mo na. Hindi mo pakinggan yung kanyang mga salita, ay walang makakaabot sa kanya. Kaya't ako ino-open kung ano yung sabihin mo sa akin.
Oo, kung umiinom, alam niyo pastor, ang ginagawa ko 'pag humaharap ako sa inuman. Hindi lang ako umiinom. Oo, wala akong diyan ang pinakaano, hindi ako natatakot na baka pagsabihan ako na, "Sino ka, hindi ka inom?" Sabi ko, "Hindi ako, o kayo lang," sabi ko, "uupo lang ako." Gano'n lang naman ang basta huwag mo lang silang bastusin. Sabi, "Itigil niyo 'yan." Hindi, kasi nga hindi talaga sila titigil hanggang hindi nila malaman ang katotohanan at yung testimony mo. Kaya doon pa lang 'pag nagkaibigan na kayo, maging barkada na kayo, doon pa lang unti-unti na kahit magsalitaan mo sila ng Word of God, kung paano ka nabago, ay doon sila nakikinig. Kahit manalangin ako sa kalagitnaan ng inuman, talagang nagpipikit sila ng kanilang mga mata. Kaya't sabi ko, yung ibang pastor hindi naman natatakot naman 'yan na lumapit lalo na kung lasing na. Ako hindi, kasi nga alam ko na yung mga lasing ay may ano pa naman 'yan. Ang kailangan lang nila, 'wag mo lang silang bastusin, na 'wag mo lang silang pigilan. Ang sa'yo lang, i-share mo lang. 'Wag mo, hindi tayo puwedeng magbraso na, "Abi magbago ka," kundi si Lord ang magbabago ng lahat. Ang sabi niya, itanim mo lang, isaboy mo lang ang binhi na binigay ko din sa'yo. At ako na yung bahalang magpatubo nito, hindi mo malalaman, hindi mo mamalayan kung paano ko pinapatubo. At ako ang magdidilig. Yan po ang mga salita ng Diyos na dapat nating tandaan. Kaya sa mga alam ko may mga iba na tinatakwil 'pag mga may bisyo, hindi na pwede. At sa amin ito yung aking burden. Pero so far sa dami namin dito, apat kaming pastor, iba-iba naman yung aming mga misyon. Yung iba naman sa professional, yung iba naman yung gift nila, sa iba naman. Pero ako yung nandoon sa mga ganong mga bagay. Kaya sa hopefully, sa mga kasama ninyo na ganon ang mga buhay pa nila ngayon, hopefully hindi ninyo sila itakwil at hindi ninyo sila isara ng pinto. Kasi darating ang araw, ang plano ng Diyos ay sa pamamagitan, isa kayo na magpabago, pamamaraan na channel ng pamamaraan ng Diyos na kayo ang magbago, na kayo ang dahilan upang gamitin ni Lord upang magbago ang buhay nila. Kaya may reward din kayo kay Lord kapag napabago ninyo sa pamamagitan ninyo ay magbago yung malansang pamumuhay ng isang kapatid natin na ngayon ay namumuhay. Alam nyo, hindi din naman masaya yung manginginom. Hindi din yung mga nangangalunya, hindi din kasi walang peace of mind. Walang kapayapaan doon na which is ang plano ng Diyos sa atin ay yung joy na inano ni Lord sa atin ay dapat hindi matanggal. Kaya hopefully nawa ay sa ngayon kung hindi ninyo pagsarahan ng pinto ang ating mga kapatid na yon na hindi pa nakakilala ng lubusan kay Lord. Yan po. Amen po. Hello po sa inyong lahat. Hello Daddy, napapasalamat dahil ikaw ang naging daan upang makilala ko siya at magkaroon ako ng sariling relasyon sa ating Panginoon at naging sure ako sa aking kaligtasan dahil na tinanggap ko si Jesus Christ upang
aking maging Panginoon at sariling tagapagligtas. Hinihiling ko na patuloy kanyang gabayan at ingatan sa lahat ng iyong lakad sa pagpapatuloy sa ministry na pinagkakaloob ng Panginoon para sa atin. Nandito lang ako upang magsusupport sa iyo kasama si Sean. Magsusupport kami sa lahat ng mga gawain na pinapagawa ng Panginoon sa ating tatlo, sa ating mga pamilya. Abutin sila at isi-share din ang ang kaligtasan na ating natanggap sa Panginoon. Maraming salamat sa buhay mo at pinupuri ko ang Panginoon dahil ikaw ay naging kanyang lingkod sa mahaba-haba na ding panahon, at maraming salamat sa mga tao na patuloy na nagtitiwala at tumutulong sa atin sa ating lakad patungo sa kabutihan at sa kapurihan lamang ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigyan tayo ng pagkakataon upang to share our testimony, life testimony para sa kapurihan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Mama sa mga sacrifices at bless the Lord po na nagkaroon ako ng may bahay na supportive. Kasama ko kahit saan kami mag-Bible study, kahit sa sakyan lang siya. Kasi bawal ang babae minsan sa aming pinupuntahan. Inaantay niya ako kahit ilang oras sa loob ng sakyan. Yan, sa gitna ng desyerto. Binigyan ako ni Lord ng katuwang na hindi ako na kung baga ay tapat at maglingkod, willing na maglingkod din ang aking may bahay. Thank you, Mama. Amen. Praise God. Grabe. Yan, all these things shall be added. Ika nga naman. Amen. Sa hapong ito, yan, salamat. Salamat, maraming salamat ulit, Pastor Alan, sa inyong pagpapaunlak. It's our privilege na marinig namin ang napakayamang grasya na nilagay sa inyo ng Diyos. At marami po dito nagpo-comment na talaga man sila ay pinagpala sa inyong buhay. Nais po namin humingi ng panalangin sa inyo, Pastor, para sa mga nakikinig. At baka meron dito na nangangailangan ng kalayaan, pagpapala, kagalingan, ay ating pong i-release ang buhay sa ating mga manonood. Amen po. Let us pray. Yes, Lord. Yes, so bago po tayo magtapos, ay tayo po ay manalangin. Yes, so mahabaging Diyos namin na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, at Diyos ni Isaac. Ama naming banal, sa umagang ito kami din, Lord, ay unang-una nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng mga ginawa ninyo sa buhay namin. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat naming mga nakikinig sa mga oras na ito, Father God. Salamat din sa buhay ni Pastor Dong at Ate May, Pastora May, na kung saan ay inyong ginamit upang makilala ninyo. Magkakilala kami, nagkatagpo at nagkaroon ng malawak pang mga ugnayan sa pangalan ninyo. Salamat, Lord, na kung saan ay sa inyong ako ay nagtitestimony lamang sa inyong goodness na ginawa sa aming buhay. Wala akong kaalaman, Lord, at wala akong kakayahang magbago ng buhay, bagkos kung paano po ninyo binago ang aming buhay. Nawa, Lord, ay makatouch kami ng mga buhay tulad ng isang mga nakakulong ngayon sa bisyo, sa habit na hindi maiwan-iwan. Tulad ng ginawa mo sa akin, Lord. Nawa ay hipuin nyo at tupalayain, dahil alam ko na ang mga hinagpis din ang nandoon sa buhay ng mga aming kapatid na ito. Walang kalayaan, nais Manila. Alam ko na maraming gustong makalaya na mamuhay ng mapayapa, sagana, sa biyaya at katahimikan, Father God, na kung saan ay masaya na walang espiritu ng alak, walang espiritu ng kung anumang mga substance, Lord, kundi ang tanging banal na espiritu lamang ang
uudyok at namumuhay upang kami ay magkaroon ng kagalakan sa aming puso. Ito ang tunay na kagalakan. Ito ang tunay na kapayapaan, Father God, na aming nakakamit. Lalong-lalo na sa inyong lingkod ngayon. Lord, salamat na kung saan pinalaya niyo po ako at to sa kabila ng lahat ng aking mga makasalanang buhay. Inyo akong binago dahil sabi nga po ninyo ay if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us. Kaya Amen. to ako ay sinabi ko sa inyo ang lahat-lahat ng aking mga kasalanan at doon sinagot ninyo ako na kung saan tinanggap ninyo ako na akong ako. Kaya to Lord, sa ngayon alam ko na ang aming mga kapatid marami pang namumuhay. Marami pang namumuhay, Father God, sa ganong mga kasalanan na nais din nilang makaahon. Bagkus, nawa ay bigyan nyo sila ng pagkakataon at tulungan nyo sila, Father God, na makaahon sa mga putik na mga kanilang ginagalawan sa ngayon. Nawa, bigyan nyo sila, Father God, ng kaliwanagan at panghawakang katotohanan na kung saan ay kayo ang siyang aming Diyos na nagbabago ng aming buhay at wala ng iba. Hindi namin matagpuan sa mundong ito ang tunay na kagalakan. Bagkus, sa inyo lamang. Lord, nawa sa aming mga kasamahan, dalangin namin, Lord, na nawa ay ang bawat isa ay magkaroon ng kalayaan sa mga bad habits na hindi naayon sa inyong kalooban. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa, Father God. At ganon din sa inyong lingkod kay Pastor Mark at sa kanyang family, kay Pastor Dong at kay Pastor Rame at sa lahat ng kanilang members at sa kanilang gawain, Father God, na ganito. Nawa i-bless nyo at marami pang mga kaluluwa ang maabot na hindi at matouch, Father God, sa pamamagitan ng gawain ito. Salamat sa kanilang buhay at nawa patuloy nyo silang pagpalain at tugunan kung anuman ang lahat nilang pangangailangan. Ito man ay finances, ito man ay kalakasan, Father God, upang maghayag at mag-approach pa ng mga kaluluwa ng mga inyong mga lingkod upang magpatotoo. Aking dalangin, Lord, na bigyan sila ng lahat nilang pangangailangan. Lord, binabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan at pinakamataas na papuri sa umagang ito. At salamat din, Lord, na kung saan ay inyo kaming ginabayan sa oras na ito. Ang iyong banal na espiritu at ang inyong banal na dugo ang siyang nagbalot sa amin. Nawa ay hindi na masasayang at nawa, Father God, ang aming dalangin na nawa ay sa pamamagitan nito ay mayroong mga buhay na mababago. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Hallelujah. Salamat, Pastor, sa iyong panalangin, sa iyong mensahe, sa iyong patotoo na kinasihan ng banal na Espiritu Santo. Marami pong na-bless, marami pong nakalaya dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay niyo. Patuloy po kayong samahan ng Panginoon sa lahat Amen ng po. inyong lakbayin. Walk as long as you can. Ayan, sama-sama po tayong magpakalago sa Panginoon. Kapit-bisig po tayo. At sa mga kaabangers po natin na talaga namang na-bless hapong ito, wag po tayo magsawa, maglingkod sa Panginoon. Ano man ang ating nararanasan, alam ng Diyos yan, hindi lingid sa Panginoon ang ating pinagdadaanan. Take it as a pure joy, sabi ng salita ng Panginoon. Wala pa tayong pinagdaanan na mahirap na hindi natin kayang malagpasan. Amen. Kaya ng buhay ni Pastor Alan, lahat ay nalagpasan, hindi dahil sa experience niya, kundi dahil sa Diyos na nakatagpo niya, dahil sa Jesus na isinuko niya ang kanyang buhay. Salamat, Pastor Alan, sa inyong generosity na ibigay ang inyong oras, ang inyong knowledge, ang inyong karanasan sa Panginoon. Salamat. Pagpalain po ang buong Qatar International Church Fellowship. Samahan po kayo sa inyong ministry ng Panginoon. Araw-araw po kayong pagpalain ng Panginoon. Patuloy na mag-grow saan man po kayo naroon. Amen? At sa mga kaabangers natin na pagpala ngayon na yan, samahan po tayo ng Panginoon sa kanya-kanya nating simbahan para sa araw ng bukas. Tayo magpuri, magpasalamat, manalangin patuloy dahil may gagawin pang kahamang-hamang ang Panginoon sa ating lahat. Amen? Sa araw ng Amen. Lunes, muli ang ating daily life sharing tuwing 2 p.m. hanggang alas 4. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye! God bless you po. God bless sa lahat.